Hi mga karagrag, welcome back to my vlog. Isang maulan at magandang gabi sa inyong lahat mula dito sa Lasa City. Nabuhay si Kuragan for tonight chismisan mga karag-karag dahil kahapon ay... Why are you crying? Nituyok ang earth, kaluoy sa earth. Dali na. Tara. Dali, mangi man kakadali. Oh, si Karago. She's kissing on you. Tara. Oh, awid lang. Inainer din daw kay aron dili na to patayo ko ng earth. Dali. Inaira. Oh. Ayun, sobrang lasing ako. Grabe yung hangover ko. Para mabiak yung ulo ko. Talagang umiikot ang buong bahay mga karag-karag. Hindi ako kasi sanay uminom. Kaya kahapon may selebrasyon dito. Ayun, natamaan ako ng husto. Buong araw akong natulog. Ay, pagkagising ko, wala na ako sa mundo ng beauty pageant. Kaya pag budlat yun sa kong mata ba, ay, grabe yung mga pang-hangover na mga pa-eksena at mga pasabog na revelasyon sa gabi ito mga karag-karag. Kanina nang makita ko ba yung comeback bitaw ni Ima Tiglaw bilang pambato ng Miss Grand Philippines 2025 Pampanga. Ayun, trending talaga siya dahil nga, of course, Ima Tiglaw yan, dating binibining Pilipinas Intercontinental 2019 ba siya? Kung mali ako, comment down below ha. At marami ang mga nadismaya din na mga beauty pageant lovers para sa Miss Grand Philippines organization dahil napaka-unfair daw nito sa mga ibang kandidata na nagsimula na sa kanilang 1 month na pa-aktibidades sa Miss Grand Philippines 2025. Tapos ito, may mga pahabol na mga kandidata. Ano daw to? Special treatment ba daw ito dahil mga veterana na daw ito mga kandidata? May mga pangalan na daw sa pageantry at dati nang lumaban sa mga pa-international pageant. So sino pa ba daw yung mga ibang kandidata na magpapareveal na sasali sa Miss Grand Philippines? Bakit daw hindi sumabay noong screening bitaw ang Miss Grand Philippines organization? Bakit daw ngayon nga may mga pa-special na mga kandidata daw na kailangan pa ng mga pasabog na mga pa-grand welcome? Yun yung mga hanas na mga ibang mga chismosa at mga chismosa. Dapat daw pag screening daw sa petsang to, dapat ayun na daw, nakalinya na ba yung na bulgara na agad? Bakit daw kailangan pang magpa-plate? Bakit daw kailangan pang gumawa ng eksena at ng attention? Dahil yun nga, beauty queen na. Ang magiging reaction ko nito mga karag-karag na si Maring Arn Rajud ang nakakaalam niyan. Makibalita at makichismis lang talaga tayo, di ba? Kung isa ito sa mga pakulo ni Maring Arn na pag ganito na para mapag-ingay ang Miss Grand Philippines 2025, why not coconut, di ba? Pero alam naman natin na unfair naman talaga sa may ibang kandidata. Pero para sa pangkabuhayan showcase ni Maring Arn, kailangan niya talagang gumawa ng eksena, di ba? It's Miss Grand pageant. O, ganon yung magiging reaction ko. Pero, kung anuhin natin, isa rin naman talaga din si Ima Tiglaw ang magbibigay ng ingay sa Miss Grand Philippines 2025. Kahit sabihin natin na may mga, mga kandidata nga na nauna sa kanila mga pa-screening galore at nagsimula ng lumalaban, di ba? So, iba pa rin talaga yung mga veterana na may malakas na fan base, attack sa pageantry, bitaw na, ay, eto, Ima Tiglaw yan. So, abang na lang tayo nito mga karag-karag kung sino pa yung mga veterana, mga kandidata na sasabak at habol sa Miss Grand Philippines 2025. Sana marami pa para lalong bongga at maging happy si Angkol na ganun kaingay yung papageant niya dito sa Pilipinas. At sa comeback nga ni Ima Tiglaw sa Miss Grand Philippines 2025, so, excited ako sa back to back. Di ba? Baka yung mga promises ni Angkol matutupad sa taon na to. Kung hindi man, so masaya na tayo, di ba? Ewan ko sa inyo mga karag-karag kung ano yung magiging reaction ninyo. Unfair nga ba sa mga ibang kandidata sa Miss Grand Philippines 2025 itong paghabol ni Ima Tiglaw bilang official na kandidata sa Miss Grand Philippines 2025 pambato ng Pampanga? Mag-ingay tayo sa comment section at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe. Kuragan Karag and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest kaganapan sa mundo ng beauty pageant.